Wala namang napapatunayan yung mga hearing na yan sa Senado, sa Kongreso eh. Kaya nga sabi ni Pastor noon, if you have a lot to say about me, you should have filed a case against me sa korte. Problema kasi, hindi ba? So, ang dami nagsasabi, inhibit, lahat ng mga, noong mga alyado. Oh. Bakit pinag-i-inhibit nyo lang yung mga alyado ni Inday? Bakit hindi nyo mag-inhibit din yung mga may personal na galit kay Inday? O hindi ba? Bakit kabila lang yung pinag-i-inhibit? Bakit hindi lahat? Kasi pag pinag-inhibit mo yung parehas, yung may gusto at saka yung may ayaw, sigurado ko wala matitirang senador dyan. Mga ingot ba kayo? At saka pag sinabi mo mag-inhibit, hindi ibig sabihin na yun na automatic yun. Doon yun sa tao, wag i-inhibit siya o hindi. Wala kayong magagawa kung hindi siya mag-i-inhibit dahil karapatan niya yun. Pangyarihan niya yun. May mag-move from prosec or defense na ipa-inhibit kung sino mang senator judge, itatackle nyo po sa impeachment court? Again, citing precedent, it will be addressed to the sound discretion of the impeachment court judge. Hindi yan pwedeng pagbotohan. Ano bang ibig sabihin ng address to the sound discretion? E di nasa sa kanya. Hindi kami pwede magbotohan na i-inhibit siya. Walang ganong proseso. Ang proseso ay, ikaw ang bahala kung gusto mo mag-recuse o mag-inhibit. Pero para talaga matanggal siya, kung gusto mo, kung may ginawa siyang paglabag sa kanyang trabaho bilang senador, sa pamamagitan ng isang ethics complaint. Yon ang sinabi ni dating Senate President Enrile, kaugnay sa mga motions for inhibition nung panahong yon. Ang linaw ha, ang linaw. Ang ganda ng paliwanag. Nagpapagod si Cheese magpaliwanag para kayong mga estudyanteng natututo. Pero hindi yung gusto natin sagot. Gusto nating sagot, dapat mag-inhibit. Yung mga judges katulad ni Bato, ni Robin, ni Senator Bongo. O dapat ba, si Aimee, mag-inhibit yung mga yan. Yun yung gusto talaga nilang marinig kay Chis Escudero. Pero tinan nyo kung paano sila sasampalin ng katotohanan ni Chis Escudero. Nung impeachment ni Chief Justice Corona. Tackle ng ethics as a Senate Hindi ko body? sinasabing itatakal. Ang remedy nila ay tanggalin yung senador bilang senador. Hindi tanggalin bilang impeachment court judge. Sorry, makulit, isa na lang. Paano po kapag sorry SB, paano pag kitang-kita na yung kulay nung isang senator judge? O parang kayo din, putang ina nyo. Kitang-kita naman ang kulay yung mga media kayo, nagalit kayo sa mga Duterte at bayad kayo ng gobyernong to eh. Hindi ba? Kitang-kita rin namin. Putang ina, anong ginagawa namin? Kino-combat lang namin kayo. Kung ano yung mga impormasyon na meron kami. Pero po yan, iniipit nyo si Chis Escudero na magdesisyon para sa hindi naman niya dapat desisyonan. Putang ina, mapapahamak kayo at mapapahiya kayo kay Chis Escudero. Sige Chis, anong sagot mo dyan sa tanong ng bobang yan? Kitang-kita na yung kiling Sabi niya. Nino, tatanungin kita, kitang-kita lang ba ang kulay sa ngayon nung pumapabor kay Sara? O kitang-kita din ba yung kulay dun sa mga ayaw sa kanya? Be fair. If you want to be fair, it cuts both ways. Diba? So, kayo naman, ang kino-quote nyo sa mga tanong nyo, yung isang panig lang ang kino-question, hindi naman yung kabila. If you want to be fair, you have to be fair. If you want to question, then everybody should be questioned. But then again, remember, pinili ng mga nagsulat ng saligang batas na mga politiko, mga halal ng bayan ang magiging judge kaugnay sa kasong ito ng impeachment. So, kasama na marahil yon sa tinimbang nila at sinukat nila nung pinagpasahan nila na mga senador na halal, mga congressman na halal, ang may malawak na papel kaugnay ng impeachment dahil wala naman tong kulong, wala naman tong bayad. Ang kapalit lang nito ay pagkakatanggal sa pwesto. Pahiya. Yan ang sinasabi ko. O hindi ba? Dinapahiya kayo kasi totoo naman eh. Lagi nyo lang tinitingnan yung mga magiging kakampi ni Inday Sara. Hindi nyo tinitingnan na marami din mga hindi kakampi si Inday Sara katulad yung mga hayop kayo. Ang sinasabi pa dito ni Chis Escudero, putang ina, kapag ginawa natin sa isang tao, dapat gawin natin sa lahat.
Hindi ba, halimbawa na lang itong itong kay VP Sara, confidential fund. Sino lang ba ang may confidential fund? Siya lang ba? Bakit hindi natin silipin lahat ng may confidential funds? Gawin nating accountable lahat ng may mga confidential funds. O, di ba dapat ganun? Pero hindi kayo ganun eh. Oo, doon lang kayo sa mga gustong-gusto nyo lang talaga na mawala si VP Sara sa landas ninyo. Kaya gusto nyo siyang ma-impeach. Magiging masaya nga kayo pero matatalo naman yung mga senador sa mga tatakbuhan pa nila sa susunod na halalan. So paano yan? Diyos ko po. Oo, hindi ba? So, yun nga ang sinasabi dito ni Chis Escudero na political lang ito eh. Political ito, wala namang kulong ito, wala rin namang multa ito, gusto nyo lang naman tanggalin yung tao sa pwesto, dapat maging patas na tayo. Dahil politika ito, di po politikahin din namin kayo. Kita mo. Di ba gusto nila makipag-usap sa Senate ng closed door meeting? Anong sabi ni Chis Escudero? Anong closed door meeting ang sinasabi nyo? Wala na tayong dapat pag-usapan. Nag-convene na ang impeachment court. Ang Senate as an impeachment court. Nag-convene na kami. Kung meron kayong request, meron kayong tanong, padaanin nyo sa korte. Hindi yung nag-uusap tayo ng tayo-tayo. Bawal yun. Nasanay kasi kayo. Nasanay kayo na kayo lang ang nasanay kayo na kayo lang ang laging nasusunod. Pakinggan natin sinabi ni VP Sara na kung mag-i-inhibit si Bato, mag-inhibit din si Risa Ontiveros na may kaso ng witness tampering. Yan ang dapat na mag-inhibit kasi yan si Risa Ontiveros nagsisimula pa lang guilty ka na sa kanya. Ginawa niya na yan kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi niya pa nakakausap si Pastor Apollo Kibuloy. Guilty na sa kanya. Ikita mo, nung isang beses na humarap si Pastor Apollo Kibuloy, dinaan siya sa legal. Kung meron kayong mga problema sa akin, kasuhan nyo na lang ako. Hindi nyo ako makasuhan. Bakit? Ngayon, kung hindi na ako para sumagot pa dito, sa korte mong sa kangaroo court mo, doon ako kasagot sa proper na court which is yung regional trial court. Kaya nga ngayon, ayan, nilalabanan ni Pastor Apollo Kibuloy at inaatinan niya yung mga kaso niya. Magsisimula na yung hearing ng kanyang mga kaso. Inaantay na lang natin yung resulta ng kanyang motion to post bail. Yun lang inaantay natin. Pag nag-grant yun, wala na. Pag nag-grant yun, nako po, wala na, talagang doble-doble na black eye ninyo. Mantakin mo, pinakulong nyo si Pastor, pinakulong nyo si PRD, ini-impeach nyo si VP Sara, tapos tatlo silang makakalaya mula sa kuko ng mga kawatan sa gobyerno, di ba? Kaya napakatamis ng tagumpay kapag lahat nitong mga taong binalahura ng gobyernong ito, lahat ay makakabalik sila dun sa dati nilang mga normal na ginagawa. Nakaka-good vibes yan at saka napakalaking sampal niyan para sa pamahalaan natin kay Abalos, kay DOJ Secretary, kay Remulla, kay Torre, kay Marbil, kay Pajardo, kay Bongbong, dyan kay Tambaloslos. Napakalaking sampal niya sa pagmumukha nila. Kaya sana ibigay sa atin yan. Sige, pakinggan natin tong sasabihin ni VP Sara tungkol dito kay Risa. Mag-inhibit si Senator Risa Ontiveros bilang Senator Judge sa impeachment trial. Hindi lang daw ang mga mambabatas na kaalyado niya. Iyan ang giit ni Vice President Sara Duterte. Ating alamin kung bakit sa balitang ihatid ni Jason Rubrico. Kasunod ng panawagan ng ilang grupo na dapat mag-inhibit sina Senator Amy Marcos at Senator Robin Padilla sa impeachment trial dahil umano sa kanilang pagkiling kay Vice President Sara Duterte, iginit ng bise na kung bias ang batayan, patas lang na ipa-inhibit din si Senator Risa Hontiveros. Ayon kay VP Sara, si Hontiveros ay hayagang nagpakita ng pagkiling laban sa kanilang pamilya sa isang pampublikong pahayag kung saan sinabi umano nitong dapat burahin, gibain o sirain ang pamilyang Duterte.
Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Buti pa si Inday, naiintindihan yun. Pero itong mga bobong mga nasa Congress, bobong mga nandirito sa media, hindi nila naiintindihan. Even Sarah knows na she cannot request for that kasi alam niya makapal ang mukha ni Risa Ontiveros. Na kahit anong request mo, alam niyang matigas ang muka ni Risa Ontiveros. Anak ng toklay na yan. Maniwala kayo, hindi yan mag-iinibit kahit na bumili ka ng Bareta de Cabra, hindi mo matatanggal yan dyan. Kapit to kuyang hayop na yan dahil nga ang gusto niyan talagang masira lang ang mga Duterte dahil yung mga tropa pitch niya ng mga komunista inubos nito ni Pangulong Duterte. Yun ang katotohanan. Even Sarah knows that. Nagre-request ba si Sarah na mag-inhibit si Risa? Hindi. Paki ko kay Risa. Putangin na niya, tanga naman yan. Hindi naman kaya magsalita niyan kung wala yung kanyang abogada. Na lahat ng kanyang speech, kaya ang bagal-bagal magsalita, yung pala putya, dinidikta sa kanya ng abogada niya sa GC nila. Na mahiya ka sa balat mo. Puro ka na nga bukbok. Putsang ina. Tapos gusto mo pa maging presidente ng Pilipinas? Ultimong yung ilang taon mo na nandiyan sa Senado? Pangalawang termino mo na yan. Putya, dapat ang binoto namin yung assistant mo. Dahil siya rin naman palang inaasahan mo dyan, dapat lahat ng sweldo mo sa kanya mapunta eh. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against, Inday Sara, no? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga ano bang term na ginamit? Kailangan burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang pamilyang Duterte. Iginiit ng pangalawang Pangulo na dapat pagkatiwalaan ng mga senador na gaganap bilang huwes sa impeachment court. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. Samantala, binalikan ni VP Sara ang pahayag mula sa Makati Business Club na Bayan yung sinasabi natin na if you are not afraid, if you are clean, you're not gonna be afraid. No matter how biased itong mga judges na ito. Tingnan mo, kami, anong ginawa namin when we were called in the Congress diyan sa Tricom? Pumunta kami. Kahit alam namin na bias, pumunta pa rin kami. Kahit alam namin na there's a huge possibility na matulad kami kay Grijaldo, kay Coronel. Coronel na ngayon, na ganun pa kami pa. Pero nagpunta pa rin kami ron. Because alam namin sa mga sarili namin na hindi naman talaga kami binabayaran ng pogo. Wala naman drug lord na nagbabayad sa amin. And alam naman namin na saklaw ng karapatan sa malayang pagpapahayag yung pagbibigay ng opinion tungkol sa mga bagay-bagay. Na hindi ba? At saka mga politiko naman tong mga natin, binabatikos natin, hindi naman tong mga pribadong mga tao. Bayad naman ng mga Pilipino ito and public official nga sila. Public office is public trust. So, kaya kami nagpupunta doon. Malinaw eh. Alam namin yung mga karapatan namin. So, ngayon, eto kay BP Sara, alam niya, hindi siya nagnakaw. Alam niya na lahat ng sinusumbong ng kabila, walang katotohanan yun. And even COA, kinlear na sila. So bakit ako matatakot? Kay 5 Ontiveros pa yan, 10 Ontiveros, 100 Ontiveros. Basta ako, alam ko sa sarili ko na tama yung ginawa ko at wala akong ninakaw na pera, di ako matatakot. Hindi naman siya katulad ni Bongbong. Ngiwi na ng ngiwi. Putang nang yan. Pinire-request mo magpa-drug test, ayaw magpa-drug test. Bakit? Bakit hindi siya kumpiyansa na magpa-drug test kung alam niyang hindi siya addict? Ganun lang yun. So, ibahin ninyo si VP Sara. Kaya nga sabi ni VP Sara, I am ready. We've been ready for the past 3 years. Putang bibigat ng mga abogado ni Inday Sara, mga fortune. Yung mga magiging mga abogado niya.
Diyos mio. Tinignan ko yung mga pangalan. Powerhouse yung defense team ni Inday Sara, pucha yan. Kaya nga sabi ni VP Sara kung ikaw magaling ka na abogado, hindi ito sabi ko to, hindi sabi ni VP Sara. Kung magaling ka na abogado, dapat hindi ka pumunta sa trial. Kasi pagdating mo sa trial, kahit na lamang ka, may talo ka. Kaya yung mga magagaling na abogado, ito yung mga abogado na hindi nagtatrial. Dahil itong mga abogado na hindi nagtatrial, hindi sila natatalo. Pero kung magaling yung abogado mo talaga at sanay siya mag-litigate, tapos alam mo pa sa sarili mong puso at isip at kaluluwa mo na wala ka talagang ninakaw, mahimbing kang makakatulog sa iyong buhay at pwede mo nang pabayaan lahat sa mga abogado mo kasi alam mo na wala ka talagang ginawang masama, di ba? Oh. Sabing mahalagang ituloy ng Senado ang impeachment trial upang mapanatili ang tiwala ng publiko at mga mamumuhunan. Ayon kay Duterte, matagal nang humina ang investor confidence sa bansa at hindi dapat isisi sa kanya ang mabagal na takbo ng ekonomiya. Kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung nakikita nyo, bagsak ang foreign direct investment sa ating bayan, no? Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya. Dagdag pa ng Vice Presidente, hindi impeachment ang tamang sukatan ng pananagutan dahil hindi ito kriminal na kaso. Ang tanging layunin umano ng impeachment ay alisin sa pwesto ang isang opisyal. This is not accountability because impeachment, dalawa lang yung penalties dyan. Removal from office tsaka perpetual disqualification from government service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay removal process ng isang impeachable officers. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Oh, ganito rin yan. Ginamit din niya ang mga Tama yung business sinabi group niya na kasi yan din yung sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy noong siya ay pinapatawag dyan sa Senado. Sabi niya, why would I go there? Ayaw pumunta dyan kay Rizon Tiveros. Kasi, ano naman yan court of public opinion yan. Tsaka propaganda lang naman yan Sisirain lang naman ako dyan. Di naman ako makakapagsalita. Parang sa amin din sa Tricom, di ba? Sa Quadcom, ganun din. Pag nagkamali ka, kulong ka. So wala namang napapatunayan yung mga hearing na yan sa Senado sa Kongreso Kaya nga sabi ni Pastor noon, if you have a lot to say about me, you should have filed a case against me sa korte. Doon ako sasagot sa korte. Kasi kung dito lang, di naman ako kayang ipakulong ng Senado Bukod sa i-contempt nila ako, pero yung sentensyahan ako, malabo. So, kaysa nag-iimbestiga tayo rito at sinasabi naman nitong mga resource person mo na ang dami-dami nilang hawak against me, di pumunta na kayo sa korte, doon tayo magkita-kita. Ba't tayo nandito sa Senado? O, kita mo. Isang araw lang na umattend doon si Pastor Apollo Kibuloy at in-exercise niya yung kanyang rights. Anong nangyari? Di tapos yung hearing ni Tarantada. Di ba? Ganun yan, mga bossing. Diyos ko po. Kaya, ito pa. Hindi lamang ang proseso ng impeachment trial, kundi pati ang kontrobersyal umanong pagpasa ng Articles of Impeachment mula sa Kongreso patungong Senado. Alam naman natin at alam naman nila na yung mga pirma ng mga congressman, unang-una hindi nila binasa yung Articles of Impeachment. Pangalawa, marami sa kanila ang tumanggap ng budget o pera kapalit ng kanilang signatures. In fact, madami sa kanila ang umamin na may kapalit yung kanilang pagpirma doon sa Articles of Impeachment. So if we are to talk about accountability by business groups, dapat questionin din natin kung paano ginawa
yung articles of impeachment at paano pinasa yung articles. Tama ko, tingnan ninyo kung sino yung mga abogado ni Inday Sara sa impeachment ay ang Fortune, Narvasa and Salazar Law Office. Diyos ko po, si Sigrid Fortun, Gregorio Narvasa, Sheila Sison, Carlo Joaquin Narvasa, Roberto Batong Bakal, puta pangalan pa lang. O kaano-ano kaya ni Ani Batong Bakal to? Justin Nicole Golar, Lyndon Miguel Bacuel, David Ronel Golia. Puta, the 7th. David Ronel Golia, the 7th. Puta, pag ganito ang pangalan mo, mabigat na tao ka. Mantakin mo 7 ang kapangalan mo sa pamilya mo, walang hiya na yan. Maria Celina Golda Fortun, Carlene Radok, Francesca Marie Flores, Miguel Carlos Fernandez, Michael Wesley Powa, Reynold Munsayak, Mark Vinluan, Ralph Budota. Iba pa yung dyan Iba pa, counsel pa lang to. Yung lead counsel, yan pa yung mabibigat yung lead counsel niya. Yung lead counsel niya, yan na yung father-in-law niya na isang Carpio. So good luck, Bibi Sara. We hope that, well, sabi ko naman sa inyo, unti-unti, the tides are changing. Unti-unti, nakikita na natin na pahina na sila ng pahina. Kaya nga, grabe naman, 3 years lang silang binigyan ng 3 years lang silang binigyan ng kapangyarihan. Diyos ko po, pagkatapos nun, lahat sila nalaos. 3 years lang yung mga komunista na nagwagi. Tapos unti-unti, si PRD, makakalabas, makakapunta sa isang first world country, doon siya mamamahinga. Si VP Sara hindi may impeach, tapos si Pastor lalabas. Nako po. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.